magkukwento lang po ako sa inyo sandali, no? Tungkol sa kasaysayan. Kasi itong araw pong ito ay makasaysayan sa Pilipinas. Lumaki mata ni Pastor Alin, sabi niya, anong meron? Diba? Okay, 32 years ago, kung nakakalimutan nyo na po, no? Ilang taon na ba ako noon? I was 1 year old. Si President Marcos po, 32 years ago, in a nationwide broadcast or telecast, ay nag-announce po ng martial law, September 21, 1972. Natatandaan niyo po ba yun? Kuya Ramil, Ate Lynn, Ate Bibian, 1972, martial law was declared. Yan. Base sa kasaysayan, it changed the lives of many Filipinos. No? Yung mga hindi makamarcos, ibig sabihin mga Noranians, ay talagang nagbago yung buhay nila. Pero yung mga makamarcos, mga Vilmanian, ay talagang hindi nagbago yung buhay nila. Talagang nag-enjoy pa sila. Based on our history, talagang may malaking pagbabago. Sabi nga, ang paliwanag ng iba or yung pagsasalarawan ng marami is that namatay daw yung kalayaan o demokrasya sa ating bansa. That was 32 years ago. 5 years ago, okay, ayan, medyo papalapit na tayo. 5 years ago, sa buwan din ng Setyembre, sino ang makakalimot nito? We were all here. Nandito tayong lahat, saksi tayo, September 26, 2009. Hinagupit tayo ng Bagyong Ondoy. Tama ba? Nandito tayo noon, meron tayong gawain. Nandito yata si Pastor Dong Campoy, nandito tayo noon. Si Mother Dancy, gumawa pa ng eksena noon. Sinalo niya yung tray, pumutok yung kanyang ulo. So, ayan. And then, ang buong Kalakhang, Maynila ay talagang lumubog sa baha. That was September 26, 2009. Kamakailan lamang, ngayong buwan ding ito ng September. Noon lang Biyernes, hinagupit na naman tayo ng Bagyong Mario. Andiyan ba si Ate Flor? Ayan. Okay. Nagparamdam si Kuya Mario. Hinagupit tayo, month of September. Malaking bahagi din ng Kalakhang, Maynila ang binaha. At maraming estudyante at mga empleyado ang nagbunyi. Tama ba? Kasi walang pasok. Hallelujah. Di ba? Yung mga estudyante, gustong-gusto yan eh. Pero gusto nila yung moment na dapat na iabot na yung baon bago i-announce na walang klase. Tama ba, mga estudyante? Kunwari, ayaw aminin. Okay. All of those things, no, or situations happened in the month of September. Kumbaga, kung i-analyze mo, parang ang buwan ng Setyembre ay buwan ng mga pangit na kasaysayan o pangit na karanasan. But I tell you, this day is a different day. Amen? Because today is the day that the Lord has made. Amen? Ito ang araw that God will open up opportunities sa bawat isa sa atin. Tanggapin nyo yan. Ito ang araw that God will give us favor in Jesus' name. Today is the day that we celebrate our freedom. Amen? Today is the day that we celebrate victory. Hindi natin tatanggapin na ang buwan ng Setyembre ay buwan ng delubyo at pangit na karanasan. Amen? But the month of September is a month of victory, a month of joy, and a month of favor. Amen? If you receive that, can we give the Lord the best clap offering that He deserves? Let me take this opportunity and I pray that you allow God to minister to each and every one of us this morning. Marahil meron sa ating kalagitnaan ngayon, you came here, meron kang burden sa puso mo, I just declare that you will receive God's comfort para sa iyo. Sabi ng Bible, if you are heavily burdened, lumapit ka sa Panginoon and He will lighten up your load. If you are sick, kung meron kang karamdaman ngayon, as I declare healing, you receive healing. Lord, we declare healing this morning in Jesus' name. Kung ikaw ay naghahanap ng trabaho, medyo anxious ka na, talagang yung puso mo ay talagang kinakabahan na, natatakot, hindi mo alam kung anong mangyayari sa'yo in the days ahead. I declare that God's favor of the best job ang ibibigay sa'yo ng Panginoon in Jesus' name.
And if you are praying for miracles, kami, nananalangin kami ng miracles. Sabi sa Bible, as you believe, you shall receive. And we receive that in Jesus' name. Amen. Come on, let's give the Lord the best clap offering. I want to minister sa lahat ng ating mga first-timers. Meron ba tayong mga first-timers dito, mga VIPs? Ayan, kuya, we welcome you here. Meron pa po doon sa likod. If we have first-timers here, pakita nyo lang po yung inyong mga kamay. Gusto namin kayong ma-recognize. I think we have 2 first-timers sa umagang ito. Alam nyo po, we believe that this is a very special day sa inyong lahat. Sa lahat ng aming mga first-timers. We promise you, after nitong araw na to, hahanap-hanapin mo po yung naging karanasan mo dito sa All for Christ Church. Tama ba, church? Lahat ng mga first-timers dito, hahanap-hanapin mo yung experience mo dito sa aming iglesia or sa ating iglesia. Why? Because you are surrounded by the most beautiful and amazing people in Taguig. Tama ba? Wala kang makikitang ganyang itsura at pagmumukha sa panig ng mundo. Alright? Tingnan mo yung katabi mo. Walang ganyan. Okay? Kasi kung meron, nakakaawa tayo. Hindi naman, di ba? But we are surrounded by amazing people here. Amen? Who loves the Lord? Mayroong mamahal ba sa Diyos dito? Yes. We are All for Christ Church. Sa lahat po ng aming mga first-timers, we call ourselves All for Christ. Kasi po kami ay naniniwala na ang lahat-lahat sa amin ay para kay Kristo at lahat ng meron kami ay nagmula sa Diyos. Most importantly, we are all for Christ because we love the Lord, we love to serve Him, and we love to bless the people that Jesus loves. Amen ba, church? Tama ba yung mga sinabi ko? Do you confirm? Praise the Lord. Magandang umaga pong muli. Magpapakilala po ako. Ako po si Fer de la Fuente. Isa po ako sa mga 12 ni Pastor Ramil Caballero dito po sa All for Christ Church. It's an honor to share the Word of God sa umaga pong ito. Napakalaki pong pribilehiyo. Maraming salamat sa mga pastor na nagtitiwala po sa amin to share the Word. And I will be sharing about pure love. Sabihin mo, pure love. Okay, sabi nung iba, napanood ko yan Di ba? Si Alex Gonzaga at sino ba yon yung sa Honesto? Si Eli. Di ba? Pure love. Minsan po may nagtanong kay Jesus, ang sabi kay Jesus, Lord, sa panlagay mo, ano ba ang pinaka-importante or the greatest commandment ng Diyos sa tao? Ang sabi ng Lord, una, mahalin mo ang Diyos ng iyong buong puso, buong kalakasan, buong buhay. At sabi niya, pangalawa, kapag minahal mo na ang Diyos, you love your neighbor as you love yourself. Okay? Sabihin nga natin, love our neighbor as we love ourselves. Tingnan mo yung katabi mo. Ikaw na magpasya, kamahal-mahal ba yan? Sabi nung iba, wag mo niya po akong patinginin. Mahal ko na siya. Okay? Pagka tinignan ko pa, baka mawala pa. Okay? Alright. So sabi ng Lord, one of His greatest commandment is to love other people. Love other people. Okay? We have been preaching. Sabi natin, nung nag-G12 tayo, discipleship. Sabihin natin, discipleship. Sabi natin on discipleship is a relationship. Actually, it is a love relationship. Alam nyo po, napakahirap mag-disciple nang hindi ka magmamahal. Mga disciplers na nandito, tama ba? Ang hirap mag-disciple nang hindi ka magmamahal. Kahit na hindi ka mahalin ng disciple mo, basta yung discipler mo, mamahalin ka, swak na sa buhay namin yon. Yeah? Tama ba? Mahirap mag-disciple kung hindi ka magmamahal. At naniniwala ako, we win people because we love them. We disciple people because we love them. Tama ba dyan? Yung mga nandyan sa ilalim ng puno ng mangga. Tama po, di ba? We love them, so we disciple them and we win them. Hindi po tayo nagmamahal lang para dumami ang network mo. Hindi ka nagwi-win para dumami ang bilang nyo. Hindi ka nagwi-win para dumami ang All for Christ Church. Para pag may Destiny Conference, ang dami nating pumapalakpak at maingay tayo. Hindi tayo ganon. We win people. We disciple people because we love them. Tama ba? Sabi ng iba, charot. Charot. Diba? We win them because we love them. Actually,
kung i-analyze mo, madali naman talagang magmahal eh. Kung titingnan mo yung matagal mo ng kaibigan, mga kapatid mo o kamag-anak mo, you can easily say, I love them. Mahal ko sila. Pero paano naman yung iba na hindi kagaya ng gusto mo yung gusto nila? Na tuwing may idea ka, lagi na lang nakakontra. Tuwing may gusto kang gawin, sasabihin sa'yo, wag yan. Di ba? Ang hirap mahalin ng mga taong hindi nag-agree sa'yo. People you don't like. Tama? Di ba bago ka magmahal, pag nagkaka-crush ka, nagugustuhan mo muna? Hindi naman yung nakita mo yung isang tao, sabihin mo agad, love at first sight. Hindi totoo yan eh. You first like that person, and then you love that person eventually. Tama ba? Eh paano mong mamahalin ang taong hindi naman ka mahal-mahal? Hello? Paano mong iwiwin ang taong ni ayaw mong lapitan? Eh? Paano mong iwiwin ang taong may putok? Alam mo kapatid, mahal na mahal ka ng Panginoon. Kung hindi lang sa putok mo, ligtas ka na sana ngayon. Hindi mo na pwedeng sabihin ganun eh, no? You need to overcome. You need to conquer kung ano yung differences na nakikita mo sa tao. Because we were commanded to love. How about loving people you don't understand? Di ba? Mga tao hindi mo maintindihan. Out of this world, mga banat. Ang kwentuhan mo, showtime, ang sasabihin sa'yo, alam mo ba yung episode ng One for All? Ang saya-saya nun eh. Ha? Showtime nga, Bulaga ka, kakainis ka, di ba? People you don't understand what they're talking about. Di ba? Yung kwento ng kwento, ayaw mo nang makinig eh. Di ba? Daldal pa ng daldal, padyak ka na ng padyak eh. Di ba? People you don't like, hindi mo gusto. People you don't feel, hindi mo gustong maramdaman. How do you love them? Pero alam nyo ba, ang requirement sa atin ng Lord, sabi ng Lord, nasa langit na ako eh. Hindi ako pwedeng biglang mag-appear sa harapan ng isang tao to tell them I love them. I will use you. Sabi ng Lord, God is counting on us to make a difference in this world para ipadama ang pag-ibig ng Lord sa maraming mga tao. Amen? Pag maglalakad ka dito sa Tanyag, nakikita mo yung may baril, di ba? Yung may baril dyan. Pag pipila ka dun sa mahabang pilar, spiral na pila dyan sa Tanyag, papuntang Pasay, Rotonda, nandun siya. Sabihin siya, sumakay ka na, wala kang ticket, sumakay ka na. Di ba? How do you love those people? Alright? Sabi sa John 13:35, by this all men know that you are my disciples if you love one another. Sino dito naniniwala kang disciple ka? Taas mo kamay mo. Ayan. Kung disciple ka, sabi ni Lord, dapat nagmamahal ka ng iba. Yung iba sa inyo, ang gusto lang mahalin yung maganda at pogi. Yung crush mo at type mo. Tama ba? Ang gusto mo lang i-love mo, yung opposite sex mo. Di ba? Ang gusto mo, pag pinag-usapan ng labang, naiisip mo agad, partner ko yan. Di ba? Ito yung mapapangasawa ko. Jojowain ko yan. Di ba? But that's not love after all. Right? Loving people is letting them know that Jesus loves them. Tama ba? So I'll be sharing about pure love. Sabihin nyo, puro. Walang bahid ng dumi, walang bahid ng pag-iimbot, walang bahid ng kahit anong pagdududa, kundi purong pag-ibig. Sabi mo, ang sarap ng purong pag-ibig. Sino dito mga cell members or Spice Group members na nararamdaman mo puro ang pagmamahal sa'yo ng discipler mo? Oh, praise God. Nakakatuwa naman ang discipler ni Salty, di ba? Puro ang pag-ibig ng discipler niya sa kanya. Di ba? Ang sarap nun eh. Puro yung pag-ibig ng discipler mo. Yung tipo bang alam na alam mo na meron laging kakalinga sa'yo. Ano ba ang definition natin ng purong pag-ibig? Kuya, alam na alam ko yan. Ang purong pag-ibig, hindi ako pinapagalitan. Ganun ba ang purong pag-ibig? Ang purong pag-ibig, kuya, kinukonsinti lang kung anong nagpapasaya sa akin. Kasi ang pag-ibig ay nagdadala ng kagalakan at kasiyahan sa buhay natin. Ha? Yun ba ang purong pag-ibig? Pure love is a just love. Okay?
Maaaring mamahalin ka, pero kasama nun yung pagtatama sa nakikitang mali. Tama ba? Kapag ka ang discipler mo, hindi tinatama ang pagkakamali mo. Hindi tinutuwid ang landas na tinatahak mo. Hindi purong pag-ibig yon. Puro pag-ibig lang yon. Okay? Hindi siya purong pag-ibig, puro pag-ibig lamang. I have 3 points. Mabilis lang po ito. Number 1, God's love is inclusive, not exclusive. Sabihin natin, inclusive. Hindi exclusive. Sabi sa John 3:16, ito, kabisado natin tong lahat. Tama ba? Ay, walang nakakakabisado ng John 3:16. Tutulungan ko kayo. Do not let this book of the law. Tama ba? Hindi. John 3:16, yung paunang mga salita lang sasabihin ko. For God so loved the world. Okay, titigil tayo dyan. Sabi dito, God's love is inclusive, not exclusive. For God so loved the world. Hindi sinabi ng Lord, for God so loved the good-looking. Alright? Hindi sinabi ng Lord, for God so loved yung mababango lang. Okay? Hindi sinabi ng Lord, for God so loved yung mabilis ng makagets o makaunawa. Kahit slow, mahal ng Panginoon. Tama ba? Hindi sinabi ng Lord, for God so loved all for Christ church members. Hindi sinabi ng Lord na gano'n. For God, hindi sinabi ng Lord na, for God so loved yung may mga college diploma lang. Hindi yun sinabi ng Lord. Ang sabi ng Lord, for God so loved the world. Ang sabi pa dito, hindi sinabi ng Lord that He only loved PUP Taguig students. He only loved TCU students. He only loved Arcadio students. Hindi sinabi ng Lord doon. Hindi sinabi ng Lord that for God so loved those you like. Alright? But God said, for God so loved the world. Meaning, hindi ito exclusive sa type mo lang. Hindi ito exclusive sa trip mo lang. Hindi ito exclusive sa mga malalapit lang sa'yo. It includes everyone. Sino-sino sila? Mga jeepney driver na ginagawang parking lot ang kanto ng Tanyag. Sitio at Daughters. Yung tipo bang malilate ka na sa church, ayaw pang umabante. Mahal din sila ng Lord. Amen? Mga badyaw o mga batang pulube sa lansangan, na kapag binigyan mo, choosy pa kung tatanggapin. Mahal din sila ng Lord. Amen? Mga kapitbahay mo, na gustong i-share ang lahat ng pangyayari sa loob ng bahay nila, mahal din sila ng Lord. Meaning to say, pag nag-uusap-usap sila, naririnig ng lahat. Mga politikong nangako na, gusto mo pa, tuparin nila. Mahal din sila ng Lord. God's love is inclusive. Mga tricycle driver na ginawang terminal ang harapan ng church. Mahal din sila ng Lord. Tama ba? Marami pang mga tao na di talaga natin type. Right? Mga ka-eskwela mong hindi nagdadala ng papel tuwing papasok sa school. Amen? Mga ka-eskwela mong hindi nagdadala ng sagot tuwing may exam. Mga taong hindi nagdadala ng payong, alam nang umuulan. Biglang lalapit sa'yo, pa-share naman. Di ba? Mga kaklase mo na hindi nagdadala ng barya sa umaga. Pag nakasabay ka, may extra ka ba dyan? Bayad mo muna ako, baka walang panukli si driver. Di ba? Mga kaopisina mo na parang lagi kang pinagkukwentuhan o pinagchichismisan. Mga kaopisina mong walang sinabing maganda sa'yo. Mga kaopisina mong lagi na lang merong bad comment sa ginagawa mo. Mga boss mo na feeling mo hindi nakikita yung magandang ginagawa mo. Trabaho mo na feeling mo underpaid ka lagi. Di ba? Mga empleyado, laging kulang naman ang pinapasweldo sa akin. Di ba? Ang gobyerno natin, na hindi maayos ang MRT. Di ba? Ang PNR,
ang traffic sa EDSA. Di ba? Kaya marami ngayon nagsa-selfie na lang sa EDSA eh. Di ba? Mga pulis. Na-highlight yung mga pangit na pangyayari. Lahat ng taong ito, they are not exclusive for the love of God. They are included for the love of the Lord. Tama ba? Sila yung mga taong dapat nating iwin. Dapat nating mahalin. Kasali sila sa rason kung bakit namatay si Kristo. Kasama silang gustong iligtas ng Panginoon. Kaya kung meron kang love dyan, ipamahagi mo, huwag mong solohin. Amen ba? Do we follow? Nakikita ba natin that God's love is not exclusive for us. It is inclusive. Ito paano? God's love is not exclusive sa network mo. Amen? Included ang buong network dito. Tama ba? Because we are one family here. Iisang iglesia. Iisang katawan ni Kristo. Tama ba? Dapat yung katabi mo, kahit di mo ka-network yan, mahal mo yan. Pag sinabi ng preacher na sabihin mo, I love you, huwag kang mangimi. Di ba? Although yung mga lalaki, naiintindihan ko yung pakiramdam. Di ba? Ang hirap sabihin sa kapwa mo lalaki na, Brad, text ko na lang. Brad, love you. Di ba? So, God's love is inclusive. Siyempre, iba tayo eh. Kaya nating Di ba? Kaya natin eh. Number 2. Ito, number 2 na. Pure love. Let us not judge others. Let's give them a chance. Okay? Ang pure love ay hindi nanguhusga. Ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa iba. Meron akong nabasang isang tula. Babasahin ko sa inyo ngayon. Can you show it, CJ? Actually, narinig ko to sa isang Amerikanong preacher. Pero dahil English siya, tinagalog ko. Okay? Ang title nito sa English, Heaven Surprise. Meron nangingialam dito. Heaven Surprise. Sa Tagalog, surpresa sa langit. Okay. Sige, pagbigyan nyo na to. Maligaya tayo. Tama ba? Okay. CJ, nandyan na ba? Wala kasi dito. Inaabangan ko dito eh. Wala pala. Okay. Surpresa sa langit. Tutulain ko sa abot ng aking makakaya. Ang point natin, let us not judge others. Let's give them a chance. Ako ay nagulat, namangha at nalito sa pagpasok sa langit sa mga nakita ko. Hindi sa palamuti, sa ilaw o ganda nito, kundi sa mga taong nandoon at nakita ko. Mga makasalanan, sinungaling manloloko. Nandoon ang isang batang kumuha ng pera ko. Katabi pa tong kapitbahay kong walang sinabing totoo. Nandoon din si Bert na dapat nasa impyerno. Nakaupo sa ulap, kontentong-kontento. Tinanong ko si Jesus, totoo bang lahat ng ito? Bakit sila nandito? Mas bagay sila sa impyerno. At bakit sila tahimik? Tila nalilito. Sumagot si Jesus at ang sabi ay ito, lahat sila nagulat, di inaasahan, makikita ka dito. Di ba? Di ba? Let's not judge others. No? Wag nating husgahan ng iba. Give them a chance. Kita mo na, yung hinusgahan mong makasalanan, hinusgahan mong manloloko, hinusgahan mong sinungaling, nung pagtungtong mo sa langit, nagulat ka, nakita mo sila, nagulat din sila, nakita ka. Bakit? Kasi you never gave them a chance. Hinusgahan mo na eh. Nung nandito ka sa mundo, hindi mo man lang ginawang lapitan. Sabihin na mahal ka ng Diyos, kapatid. Sinungaling ka ngayon, pero mahal ka ng Lord, patatawarin ka niya. Manloloko ka, pero mahal ka ng Lord, patatawarin ka niya. Ang ganda ng tula, di ba? Mas maganda sa English yan eh, mahirap lang intindihin eh. Okay. So sabi sa John 7:24, stop judging by mere appearances, but instead, judge correctly. Di ba? Huwag kang sabi nga, di ba, yung isang kasabihan, do not judge the book by its cover because you are not.
judge. Di ba? Huwag mong husgahan yung nakikita mo lang physical na appearance ng isang tao. Hindi porket hindi ang kamukha mo, wala nang pag-asa yan sa pag-ibig ng Diyos. Tama ba? Hindi porket, sabi ni Kuya Jay, baliktad ang ilong niyan, wala nang pag-asa yan sa Panginoon. Everybody has a chance. Matatandaan nyo, Jesus came here for everyone. Di ba? For God so loved the world. Para sa lahat. Sabi sa Matthew 7:1, do not judge or you too will be judged. Kung ayaw mong husgahan ka, huwag kang manghusga. Sino dito ang magsasabi sa akin, simula nung nagkaisip ka, ang una mong naisip, tanggapin si Kristo sa buhay mo? Meron ba? Praise God, may nagtaas sa likod? Wala naman, no? Okay. Lahat tayo, kaya tayo naririto ngayon because someone gave us a chance. Hindi tayo hinusgahan. Kasi when you look back, yung buhay mo dati, hindi ka naman ganito eh. Tama ba? Hindi ka ganito sa dati. Right? Bago ka naging ganito, may nagbigay muna ng pagkakataon sa'yo. At nung naranasan mo yung pagkakataon na yon, nabago ang buhay mo. Tama ba? So walang hopeless case dito. Lahat merong chance. Huwag lang natin silang husgahan. May isang storya sa Bible. Yung storya ni Jonah. Kilala niyo si Jonah? Ito po yung ginamit na brand ng isang gatas ng bata. Jonah Kid. Bono ba yun? Okay. last na yun. Okay. Storya ni Jonah. Alam naman natin na sinabi ng Lord kay Jonah, Jonah, pumunta ka sa Nineveh and preach to those people against their wickedness. Okay? Ang sabi ni Jonah, I don't like, Lord. Okay? Hindi niya gusto yung mga taga Nineveh. Pero ang kaya ayaw ni Jonah pumunta sa Nineveh is that naniniwala siya because God is a loving God, God is a compassionate God. Ang pagpunta ni Jonah doon para sabihin sa kanila at mga taga Nineveh na kayo ay makasalanan, kayo ay gugunawin ng Panginoon. Naniniwala si Jonah kapag sinabi niya na yon, magbabago yung tao at sila ay hindi nagugunawin ng Lord. So face saving ang iniiwasan ni Jonah. Alright? So ang ginawa ni Jonah, umalis siya. Sumakay siya sa barko at yung barko ay, alam niyo na istorya, di ba? Sinway-sway ng Lord sa dagat. Nag-alala yung mga tao, what's happening? Di ba? Summer ngayon, bakit nagsishake tayo? Alright? So pagka ganon, sabi niya, anong nangyari? Magdasal tayo. Wala pa rin. Tapos nakita nila si Jonah, binabagyo na, tulog pa. Why? Sino ka? What are you? Sabi niya, I'm Jonah. I am a Hebrew. I worship the Lord who created the sea. Oh, Lord pala nag-create ng sea. Siya rin ang pupapakaman nito. Sabi, anong dapat namin gawin? Itapon niyo ako sa dagat. Sabi ng mga tao, hindi ka namin pwede itapon sa dagat. Baka kami sisihin sa pagkamatay mo. Hindi, itapon niyo ako sa dagat. And then eventually, tinapon si Jonah. At nananangin si Jonah habang nandun siya sa tiyan ng isda. Gawa niyo ba yun? Magbibilang ka lang. Ilang intestine kaya meron ng isda? Di ba? So nanalangin si Jonah. At nung nanalangin siya, narinig siya ng Lord, inispit siya nung malaking isda. Tawilis. Tawilis daw yung isda na. Pero that time, malalaki pa yung tawilis. Ngayon na lang nag-shrink. Kasi kulang na sa nutrients. Alright? So, ni-spit out siya. And then, ginawa ni Jonah, pumunta na siya ng Nineveh. Right? At pinreach niya yung message ng Lord. Nung nag-preach siya doon, 3 days, narinig nung hari yung mensahe. Nag-utos ang hari, mag-fasting tayo. Kahit animals, huwag niyong pakainin. Imagine, pati hayop nag-fasting. Alam niyo ba yon? Di ba? Yung hayop, nag-fasting. Right? At narinig ng Lord yung cry ng Nineveh. Nung narinig yun ng Lord, sila ay minahal ng Panginoon at hindi na sila nilipol. Alright? Si Jonah, hinusgahan na yung Nineveh. Di ba? Hinusgahan na ni Jonah yon. Sabi niya, wag na, Lord. Hayaan mo na silang mag-perish. Hayaan mo na silang mamatay. Alright? But God said, isasakripisyo ko ba ang maraming taong ito without giving them a chance? Tayo, yung mga kaibigan natin, mga pamilya natin, isasakripisyo na lang ba natin sila without giving them a chance? How many times have we shared the Word of God?
Sabi siguro nung iba, many times na kuya, twice. Di ba? Ang daming beses ko nang shinare, ayaw. Pag ayaw, ayaw. Eh, huwag kang magsawa. Give them a chance every day. Di ba? Bugbugin mo sa panalangin. Pag di makuha sa bugbog sa panalangin, bugbugin mo na talaga. Di ba? But you give them a chance. Let us not judge other people. Sabi nga nung isang preacher, lahat tayo ay nasa isang journey. Marahil yung journey mo ngayon ay hindi pa umaabot dun sa punto na ikaw ay makakakilala na sa Lord. But we are all in a journey. Paano kung along the way? Di ba? Along the way, walang mag-remind sa kanya. Patuloy mo lang yan. Maaabot mo rin yung tagumpay ng buhay mo. Paano kung walang nagsabi sa kanya ng ganon? Baka sumuko na lamang siya at tumigil. Tama? We are all in process. Huwag nating putulin ang proseso dahil lamang gusto nating husgahan at ayaw natin bigyan ng pagkakataon ng ibang tao. Amen? Isipin na lang natin, maraming pagkakataon din ang binigay sa atin para makarating tayo dito. The same way that God gave us a chance or other people gave us a chance, let us give others the chance that they deserve. Amen? Amen? Are you here? Number 3. Pure love. Ang pag-ibig ay magiging puro if we can give meaning to it. No? Bigyan natin ng kahulugan. Bigyan natin ng saysay. Paano magkakaroon ng kahulugan ng pag-ibig? We need to share the love. Ang Coke kaya malakas globally. Di ba? Ang tagline kasi lagi ng Coke, share the love, share happiness. Di ba? Kailangan ibahagi natin ang pag-ibig sa bawat isa. Ito sa 1 Corinthians chapter 13 verses 1 to 3. Madalas gamitin itong mga quotes na to or mga talatang ito tungkol sa pag-ibig. Sabi, if I speak in the tongues of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing. If I give all I possess to the poor, and give over my body to hardship, that I may boast, but do not have love, I gain nothing. Lahat ng bagay na gagawin mo, kung ginagawa mo outside of love, ito ay walang saysay, walang patutunguhan. Ang madadala nito ay temporary joy, temporary happiness. It cannot give or guarantee a permanent one sa mga taong binabahaginan mo nito. But if you do something out of love, gaano mang kaliit o kalaki ito, matatanim ito sa puso ng isang tao. Tama ba? Siguro ilang mga testimony ng marami sa atin dito. One time, bagsak na bagsak ang espiritu mo, but you got a text message telling you God loves you, kapatid. Kapatid, nandito lang ako para sa'yo. Di ba? Somehow naramdaman mo yun. Nag-testify ka, nagpasalamat ka. I was at the point of dying. I was at the point of desperation. I was at the point of giving up. But when I received that message, di ba? You said, oh, there's someone who loves me. Amen? Amen? Mahirap nang magpadala ang Lord ng text message from heaven That's why He is using us. He is contacting us. Share that love that you have to other people. Ito ang pinaka-epektibong pamamaraan kung paano mo mawiwin ang multitude sa buhay mo. Tama ba? Even if those people, you don't like them. Even if those people, you don't understand them. Even if those people ay hindi ka mahal-mahal, they deserve to be loved as much as you were loved by God. Amen? Amen? Naniniwala kayo doon, mga kapatid? If you believe in that, let's praise the Lord. Palakpakan natin ng Panginoon. Sabi sa isang old song, siguro yung mga charismatic, naalala nyo tong song na to. Sabi dito, love is something that you give it away. Give it away. Give it away. Love is something that you give it away. And it comes right back to you. Di ba? Ang pag-ibig na binigay mo sa iba, ang pag-ibig na shinare mo sa iba, will give or will get back love
after all. Tama ba? Sino dito nung nagmahal ka, minahal kang muli? Binalikan ka ng pag-ibig. Hindi yung nanliligaw ka, tapos binasted ka, sabi mo, hindi ako minahal eh. Hindi. Hindi opposite sex. Di ba? Kadose mo. Di ba? Kapamilya mo. Nung nagmahal ka, naramdaman mo, minahal ka din niya. Why? Because when love is shared, it will get back to you. Babalik at babalik ito. Di ba? Kung anong initsa mo, ibabalik sa'yo. Minsan may kasama pa. Di ba? Ganon ang pag-ibig. That's why love must be shared. Falling in love is the best thing that can ever happen to everyone. Huwag nating i-deprive ang iba sa pag-ibig na kaya nating ibigay sa kanila because of our too high standards. Di ba? Minsan kapag nag-win tayo, nag-evangelize tayo, nagdi-disciple tayo, huwag tayo munang pumunta sa level na ang tayog na natin. But let us go down first at their level. Unawain, intindihin, mahalin, kalangain. Kapag nakita mong matibay na, mahal na si Lord, mahal ka na, tsaka mo turuan ng standard, tsaka mo diligin ng mga payo, tsaka mo diligin ng mga tamang proseso. Pero yung kapag binigla mo, alam mo ba, mahal ka ng Diyos. Pag hindi mo tinanggap si Lord ngayon, mamamatay ka ngayon din, impyerno punta mo. Ano, gusto mo? Shotgun evangelism. But first we love, first we care, and then we teach them, and we nourish them with our love. Let me end with this story. Ang ganda nitong storya na to. Nung time na si Jesus ay binubuo yung kanyang 12. Ayan, so mga primary 12. Nung time na binubuo natin yung mga 12 natin. Si Jesus, sa Mark 2:13-17, ito yung kwento na yon. Once again, Jesus went out beside the lake. Bakit kaya? Siguro gawin natin, magpunta din tayo sa tabing lawa, dyan sa Laguna de Bay. Si Jesus kasi laging mahilig sa dagat, sa lawa. A large crowd came to him and began to teach them. As he walked along, he saw Levi, son of Alphaeus, sitting at the tax collector's booth. Okay? Follow me, Jesus told him, and Levi got up and followed him. While Jesus was having dinner at Levi's house, many tax collectors and sinners were eating with him and his disciples. Ulitin ko yun, While Jesus was having dinner at Levi's house, many tax collectors and sinners were eating with him and his disciples. For this were many who followed him. When the teachers of the law who were Pharisees saw him eating with the sinners and tax collectors, they asked his disciples, "Why does Jesus eat with tax collectors and sinners?" Ew! Siguro sabi pa ng mga Pariseo. On hearing this, narinig ni Jesus, Jesus said to them, "It is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but the sinners." Binigyan na tayo ng malinaw na example ng Panginoon. To win the world, we need to love the world. We need not be in the world. We need to love the world. Why? Because we are winning them. Kailangan maramdaman nila na nandun tayo para sa kanila. Napansin ko, isa sa epektibong iparanas mo sa isang tao na mahal mo siya, yung isama mo siyang kumain. Di ba? Sa hapagkainan ang pamilya, nabubuo ng gusto yung banding nila. Di ba? Kaya yung Lucky Me, di ba, may bago silang commercial ngayon, hapag-usapan. Because that's very important. Sa pamilya, kailangan nag-uusap-usap kayo. Hindi yung lamesa nyo, nag-i-stretch palabas dun sa bahay nyo, di ba? We need to really spend time with one another. At ganun yung ginawang approach ni Jesus. Hindi lang kay Levi ito ginawa, di ba? Kay Zacchaeus, ginawa ito ng Panginoon. At sa marami pang mga tao, na tingin natin, hindi naman yan dapat para sa Lord Bago mo sabihin yung isang tao ay hindi karapat-dapat sa pag-ibig ng Lord, tingnan mo muna yung sarili mo. Ikaw ba deserving sa love ni Lord? Amen? Jesus showed us the best example
kung paano natin mamahalin ang ibang tao. Pagmamahal na walang pinipili. Pagmamahal na puro at sagrado. Pag-ibig na hindi manghuhusga. Pag-ibig na magbibigay ng pangalawang pagkakataon. Pag-ibig na kaya mong ibahagi sa kahit sino. Pag-ibig na walang bayad. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi pinagbibili. Ang pag-ibig ng Diyos ay pinamimigay. Pure love is unconditional. It keeps no record of wrongs. It does not judge. It is shared. Gusto mo bang maging tunay na disciple? Sabi kanina sa John 13:35, di ba? But men will know that you are my disciples if you love one another. Tanging pagmamahal lang sa iba ang magiging sukatan ng pagiging disipulo mo. Gusto mong maging disipulong totoo? Magmahal ka ng kapwa mo. Ang magmahal ay di biro, sabi ng isang kanta. Tama ba? Ang magmahal ay di biro. Kaya seryosohin mo. Hindi biro ito. Tama ba? Ang pag-ibig ay di pang isang araw. Hindi porket hindi ka sinipot nung one time na may usapan kayo, hindi mo na siya love. Hindi porke hindi tinupad ang isang pinangako sa'yo, hindi mo na siya love. Hindi porke hindi na-meet ang standard mo, hindi mo na siya love. Ang pagtutuwid ay may tamang panahon, pero pang pag-ibig ay hindi tumitigil. Ang pag-ibig ay hindi pang isang linggo, hindi pang isang buwan o isang taon. Ang pag-ibig ay panghabang buhay. Amen? Sino sa inyo dito handa kang magmahal ng habang buhay? Kaya mo bang lingunin yung discipler mo? Lingunin mo lang. Di ba? Kaya mo bang sabihin sa kanya, mata sa mata, puso sa puso, mamahalin kita habang buhay? Di ba? So, mga lalaki talagang awkward eh. Gas naman to. Di ba? Ang pag-ibig natin ay hindi temporary. It should be permanent. It should be experienced by everyone. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall never perish but have eternal life.